morning sa bawat isa sa atin po ng mga kapastoran at mga sumusubaybay sa atin pong gawain ang salita ng buhay. At ang inyo pong missionary, Salvador Paredes po. At ngayon ay magbulay-bulay po tayo ng salita ng Diyos. Hebrews 13:8, ang sabi po ng Bible ay ganito, "And Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever." Let us pray. Lord, thank you once again for the opportunity that we can meditate upon your word. We pray that you please speak to our hearts, Lord. Thank you in Jesus' name. Amen. Dito po sa mga talatang ito ay binabanggit po ng salita ng Panginoon that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Nangangahulugan po yung salitang ito sa theology, ito po ay tinatawag nating immutability of Christ. It means ibig sabihin at ang Panginoon ay hindi po nagbabago. At alam po ninyo yung pagiging immutable ng Panginoon, yan po actually ay character o nature ng Panginoon o ng Diyos na kung saan ay ipinatungkol sa Panginoong Hesukristo dito sa specific na verse na ito. Nangangahulugan ito po ay isa sa mga pinanghahawakan po natin, dahilan kung bakit sinasabi po natin that Jesus Christ is the second person of the Trinity. At sa ganong bagay po mga kapatid, dahil siya po ay hindi nagbabago mula noon, ngayon at magpakailanman, so ang banal na kasulatan ay nagtuturo mga kapatid na tinatawag natin siya yung pinaka strong foundation. At sabi nga po, other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. At sa buhay po natin pananampalataya, si Kristo po ang strong foundation po natin, maging ang kanyang mga salita. So sa ganong bagay mga kapatid ay tinuturuan tayo ng banal na kasulatan mga kapatid sa ganitong bagay na hindi lamang si Kristo ang Panginoon, ang Diyos na nagkatawang tao. Bagkus meron tayong ilang mga bagay na dapat gawin. Alam po niyo, dito po ay meron pong, nung nandun po ako sa Kentucky, napag-alaman ko po na merong 300 Baptist churches na yung iba'y nagsara na, yung iba'y, yung iba'y nangangailangan ng pastor, yung iba po ay talagang nagsara na at nag-close na talaga at ibinebenta na po yung kanilang property. At dumating po sa ganong point ng buhay nila pananampalataya, na nawala po na po yung church, pati mga members nawala na po. Isang araw po ay meron akong tinawagan doon po sa Georgia at ngayon ay nandito po ako sa West Virginia. May tinawagan po ako sa Georgia at tumawag ako, sabi ko ay pwede ako makadalaw, makabisita sa kanilang church. Ang nakasagot po ay yung pastor's wife. Sabi niya, my husband is dead. And tapos dahil wala na nga rin pong dumadalo sa church, so ang church po ngayon ay close na, wala na pong services at ang property actually ay ibinebenta na po. Alam niyo po, nakapag-iisip, nakapanghihinayang na yung dati po na mga ganitong lugar na kung saan maririnig mo ang preaching of the Word of God, marinig mo yung kantahan, masayang kantahan patungkol sa kaluwalhatian ng Panginoon. And then pagkatapos ay mawawala na lang po. Alam niyo po sa ganung bagay ay ang banal na kasulatan na nagturo po sa atin na sa ating kapanahonan ngayon, napakahalaga po that si Kristo ang pinaka foundation ng ating mga buhay. So ano po yung mga bagay natin dapat gawin? Una, i-anchor po natin. Let us anchor our life in a strong foundation, which is Jesus Christ. Alam po naman natin yun. I-ankla natin. Sa kanya natin i-anchor yung ating kaluluwa, yung ating buhay, yung ating pananampalataya, at maging ang kanyang salita. Ano po? Sapagkat ang salita ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita, mga kapatid, maintindihan natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Kumbaga, dapat natin itaguyod dito, i-angkla natin, huwag tayong hihiwalay, huwag tayong babago, i-angkla natin po ang ating buhay pananampalataya sa salita ng Panginoon. Sapagkat ang salita po ng Diyos, mga kapatid, sa panahon natin ngayon,
that everything in this world is changing. Walang hindi nababago. Ang sistema ng buhay, ang mga yung dahil nga po sa yung trend ng buhay ng tao, yung digital system, nagbabago po 'yan. At dahil nga po nagbabago lahat ng ito, pati yung kultura at nababago din, at pati po mga kapatid, sometimes yung conviction, principles na natutunan natin sa salita ng Diyos ay nababago din. Whether we accept it or not, mga kapatid, ay talagang dumarating sila sa ganitong pagkakataon, tayo din. Kaya ang pinakadapat po talaga natin gawin, iangkla natin ang kaluluwa natin, ang ating pananampalataya, matibay na pananampalataya natin doon po sa salita ng Panginoon. Katulad nga po niyan, meron doon, alam naman po natin in Matthew chapter 7, reading verse 24 up to 27, meron dalawa pong nakinig ng salita ng Diyos dito. Yung isa ay pinatungkol ng Panginoon na wise, yung isa ay mangmang. Anong kaibahan nila? Yung matalinong, yung nakinig ng salita ng Diyos at tinupad ang salita ng Panginoon, sinunod ang salita ng Diyos, inihalin tulad siya sa isang matalinong tao na magtayo ng bahay, nagtayo siya ng bahay sa ibabaw ng bato, at syempre merong storms na dumating, bumaha at tinampas ang bahay na yon at nanatiling nakatayo because it was founded upon a rock. Ganon po ang buhay natin kapag hindi tayo bumago, nanangan tayo sa salita ng Panginoon. Ano man ang mangyari, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Ang sabi nga po ng salita ng Panginoon. Meron naman taong nagtayo ng bahay, pero dahil nga po siya ay nagtayo ng bahay at itinayo niya ang kanyang bahay sa ibabaw ng buhangin, at dumating ang ulan, testing time, and ito na nga, bumaha at hinampas ng alon na yon, ng baha ang bahay niya, at dahil nakatayo sa ibabaw ng buhangin, walang strong foundation, nagiba, nawasak, at sayang. Bakit po? Anong kahibahan? Kasi nakinig pareho pero hindi tinupad nung isa ang salita ng Diyos, hindi siya sumunod, maaaring nakinig sa tao, ayun. Alam niyo po, ang sabi nga ng Bible, sinabi sa kanya, mangmang siya. Alam niyo po, sinasabi ng salita ng Panginoon, being believers of the Lord, ay italaga natin ang ating sarili, panghawakan natin ang salita ng Panginoon, at upang maging matatag at mabuhay at tama po ang ating ginagawa para sa kaluwalhatian ng Panginoon. So ang dapat nating gawin, i-anchor natin, i-angkla natin ang ating buhay doon sa strong foundation, which is ang Panginoong Hesukristo at sa kanyang salita, sapagkat yun po ang nararapat. In this world, mga kapatid, ang sistema ng mundong ito, tayo pa naman, mga kapatid, ibinabase nating mga tao sometimes ang ating mga decisions depende doon sa ating physical needs, depende doon sa ating immediate needs. At dahil po doon, sometimes isa sa isang tabi ang ating conviction, ang ating pananampalataya, at kaya nga po makakakita tayo ng mananampalataya na dumadalo sa church, masipag na dumadalo, at nanalangin na magkaroon ng trabaho. At nung binigyan na ng Panginoon ng trabaho, ayun, unti-unti nawala na siya sa church. Bakit? Naagaw na ang kanyang puso doon. Alam niyo po, mga kapatid, let us anchor our life to the strong foundation, which is the Word of God. Ang sabi nga po, Isaiah 40 verse 6, the boy said, cry, and he said, what shall I cry? All flesh is grass. Mahina talaga tayo. Dahil nga po tayo mahina, so kailangan natin ng malakas na pwede nating pag-angklahan o kapitan, walang iba kundi ang Panginoon at ang kanyang salita. And all flesh is grass, and all the goodliness thereof is as the flower of the field. The grass withereth, the flower fadeth, because the Spirit of the Lord bloweth upon it. Surely the people is grass. So we see here, mga brethren, na mahina talaga tayong mga tao. Sabi nga po, it is not in man that he should direct his steps. So hindi talaga natin kaya i-direct, kundi kailangan natin ang ating Panginoon at ang kanyang salita. At yung kultura natin bumabago, pero hindi po ito yung kultura at mga pamahiin, hindi ito ang tamang foundation ng buhay. At kaya po we encourage everyone, hindi lang tayo magbasa,
Bagkus tayo po ay i-apply ang salita ng Panginoon, mag-meditate, i-apply ang salita ng Panginoon sa ating buhay. Doon tayo papasok po not only to anchor our soul but also to apply the Word of God in our life. Bakit? Sapagkat kailangan natin mga kapatid na i-angkla ang buhay natin sa salita ng Panginoon at hindi lang tayo nakikinig kundi bagkus i-apply ang salita ng Diyos. John 15:7, ano pong sabi ng Panginoon? If ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. James 1:22, but be doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. At yan po makikita natin. At ito pa, bakit sa salita ng Diyos? Ito po, and now brethren, Acts 20:32, and now brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up. The word of His grace, the word of God is able to build us up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. So, sa ganitong kadahilanan, iangkla natin mga kapatid ang ating buhay sa Panginoon. I-apply natin ang salita ng Diyos. Hindi lamang tayo listener, kundi bagkus yung mga bagay na natutunan natin sa salita ng Panginoon, yung mga bagay na itinuro at ipinangaral sa atin ng ating mga pastor. Bakit tayo naniniwala mga kapatid na ang Jewish missions ay dapat natin talagang itaguyod? Because it is founded, it is grounded, it is the principles and doctrines of the Bible. Yan po. Bakit tayo naniniwala na ang kaluluwa ng tao ay na tayo mga mananampalataya dapat tayong mag-soul winning, dapat tayong mag-discipleship, dapat tayong mangaral ng salita ng Panginoon? Why? Because it is the concern, founded and grounded in the Word of God. Yan po ang ibig sabihin. May mga basis mga kapatid ang lahat ng yan. Bakit natin ginagawa? Every Sunday nasa worship service tayo. Bakit tayo laging nagiging matapat tayong steward ng Panginoon? Bakit? Because it is the principle grounded and rooted in the Word of God. Ito yung katuruan ng salita ng Panginoon. Bakit? Mahalaga na tayo po ay nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon na sinasabi, continue. And they continued steadfastly. Bakit to? Because it is grounded in the Word of God. Bakit tayo umaasam na isang araw darating ang Panginoon? Because it is promised in the Word of God. So lahat ng ito mga kapatid, pinangahawakan natin ito because salita po ng Diyos. Kaya ang mahalaga po, not only that, na itaguyod natin ang buhay natin, panghawakan natin ang katapatan ng Diyos sa kanyang mga salita, at huwag tayong babago. Huwag tayong babago sa lahat ng ito sapagkat ang Diyos po'y totoo at hindi po nagsisinungaling. At na kung saan, importante po na maintindihan po natin yan. Now, not only to anchor your life into the strong foundation of life, kaya din naman, let us apply the Word of God. And eto rin naman, pangatlo, let us ascribe everything to God. Lahat ng ito, anuman ang achievements mo kapatid, anuman ang accomplishment mo sa buhay, lagi mo pong tandaan, it is only by the grace of God kaya natin nagagawa ang mga bagay na ito. Kaya natin nagagawa ang lahat. Bakit po? Kasi ang sabi ng banal na kasulatan, of course, ang mga hindi mananampalataya, nagtitiwala sila sa sarili nila. Pero tayong mga mananampalataya, mga kapatid, nagtitiwala tayo sa magagawa ng Panginoon. It's only by the grace of God. Kaya nga po, ang sabi nga po ng 1 Corinthians 15:10, but by the grace of God, I am what I am. And His grace, which was bestowed upon me, was not in vain. But I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God, which was with me. Nangangahulugan, brethren, kaya tayo na andito, kaya anuman ang accomplishment natin sa buhay, it is only by the grace of God. Thank God for His enabling grace. Kaya tayo nakakatayo, kaya tayo nakapaglilingkod because of His enabling grace. Siya ang nagbigay sa atin ng lakas. Sabi nga po ng Deuteronomy 8:18, but thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth strength
Okay? That it is He that giveth the power to get wealth. Ang Panginoon ang nagbibigay po ng lahat ng bagay. Kaya kung tayo man mga mananampalataya ay, kumbaga, merong accomplishments, lagi sa Panginoon lang ang kapurihan at ang karangalan. Kung negative man ang nangyayari sa buhay natin, sabi nga po ng Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God. Kung may pagsubok man, kung negative man at hindi ayon sa ating ina-anticipate yung nangyayari, hindi ayon sa ating mga panalangin ang nangyayari, let us always consider the Word of God in Romans 8:28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Sa ating mananampalataya, wala yung bagay na yung coincidental. Nangyari lang, nagkataon, niyo. Lahat ng bagay ay providential ng Panginoon. Kaya anuman po mga kapatid, let us anchor our life, our soul to the solid foundation. Let us apply the Word of God, and that is the principles of having a solid foundation in life. At gayon din naman, let us ascribe everything to God. It is God who works in us. Kaya sabi nga po, the Lord is worthy to receive honor, glory, and power. He is worthy to receive honor, glory, and power. Kaya po, whatsoever you do, whether therefore or you drink or whatsoever you do all to the glory of God. Kaya brethren, let's keep on doing the will of God. Let us trust the Lord. Let us build our lives on the right foundation. And that is Jesus Christ and upon His words. Let us pray. Lord, thank you once again for the opportunity na kami po'y makapagbulay-bulay ng salita mo. Marami na po may mga taong bumitaw na, may mga taong hindi na nakapanghawak sa iyong mga salita. But Lord, help us to remain faithful sa iyong mga salita. Tulungan mo po kami. Pagpalay mo po ang bawat isa. Nangkin po namin ang tagumpay at pagkiwat pagkilos mo po sa aming mga buhay. At ngayon, Panginoon, itinatalagaan namin sa iyo ang aming mga buhay. Pagpalain mo po ang bawat isa na nakikinig. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa na mayroong dumaraan sa mga pagsubok, dumaraan sa mga kahirapan ng buhay, sa mga tao may mga karamdaman. O Panginoon, kahabagan mo po kami. Kailangan po namin ng biyaya mo, kailangan po namin ng pagpapala mo. Pakidampian mo po ng iyong makapangyarihang kamay ang buhay ng bawat isa sa amin. Magpatuloy po lamang kami, pangawakan namin ang iyong katapatan, Panginoon, sa iyong mga salita. Huwag kaming bibitaw, huwag po kaming babago, bagkus magpatuloy kaming nagtatapat, naglilingkod, at maging mabuting katiwala mo po, Panginoon. Panginoon, sa iyo po tinatagubiling, Pastor Alex Kalinisan, maging ang kanyang pamilya, Pastor Ma'am Lynn, dalahin ko po ang biyaya mo kay Pastor Joe Peter Nicor, ang kanyang pamilya, ang ministry, ang church. Kumilos lang po kayo, Panginoon, sa aking mga kamanggagawang ito. Pastor Recto, kumilos lang po kayo, Panginoon, sa kanya, ang kanyang kalusugan, maging ang kanyang, Panginoon, panalangin na yung pong kanilang lupay mabili. Do a favor, Panginoon, sa kanya po. At kumilos lang po kayo sa kanilang buhay. Hawakan mo nga po at panalangin ko po na kayo po ang gumawa sa kanyang mga panalangin, especially po yung property, gumawa po kayo, Panginoon, sa kanilang buhay. Hawakan mo rin po, Pastor Nelly Datur. At hawakan mo nga po siyang ministry, ang kanyang pong pamilya, gumilos lang po kayo. Bigyan mo ng kalusugan at protection sa aking mga kapatiran na ito at maging Pastor Ricky Orias na nasa Canada. At kumilos lang po kayo kay Man Joy sa kanilang mga anak. Hawakan mo nga po ang church, ang ministry nila, Panginoon. Lord, Pastor Julius Peñas, dalahin ko pong biyaya at ang gabi mo. Samahan mo sila. Patnubayan, Panginoon, pati po Sister Joy Rabaya at ang mga kapatiran pa po, Panginoon. Lord, dalahin ko po Pastor Edward Linderos, Pastor
kumilos lang po kayo. Pastor Chris Sangco, hawakan mo nga po siyang patuloy. At Pastor Silaw, sila po yung mga nagnanais, Panginoon, na isang araw, Panginoon, pagpalain mo po sila at mabigyan sila ng property doon sa kanilang mga lugar. Panginoon, kayo po ang gumawa at kumilos sa kanilang mga panalangin. At mga panalangin ko po namin, Panginoon, kay Pastor Mike Digan. Kumilos lang po kayo, Panginoon. Pastor, dalain ko po ang biyaya mo kay na Pastor Romel Borja, Panginoon, manguna po kayo. Pastor John Panes, Pastor Sam Olano, dalain ko po ang biyaya at gabay mo po sa bawat isa. At hiniling ko po, Panginoon, ang biyaya. Pastor Charles, Panginoon, manguna po kayo sa bawat isa sa amin. Ang PBAP pastors, Pastor Joshua Orias, manguna po kayo at kayo po, Panginoon, magpala sa kanyang pamilya, sa ministry, sa church. Hiniling namin, Panginoon, ang biyaya at ang paggawa mo po sa lahat at marami pang mga pastors, Panginoon. Hindi ko man pumabanggit, kayo po ang maging sa aking pamilya, si Mulin, si Ganat Galilea. Pangunahan mo po kami, Panginoon. Sa iyo po namin tinatagubilin po ang lahat ng ito. Lord, thank you. At sapagkat lagi ka nariyan, gumagawa, tumutugon sa aming mga panalangin. Tulungan mo lamang po kami na maging matatag. At pagpalain mo, Panginoon, ng iyong mga anak. Huwag kaming babago sa pagtatapat sa iyo, Panginoon. Thank you po sa paggawa at pagkilos. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you po, mga